Hello mga ka-legit Dover Cards! OG Diaz may nilinaw na issue patungkol sa pagsasara ng Eat Bulaga. Ang latang yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais kong magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, to na pag-usapan natin kasi nag-post na po ngayon si OG Diaz patungkol po sa issue dahil talagang binabakbakan siya ng mga bashers niya. Dahil po sa kanyang mga pagtalakay sa issue ng pagsasara ng Eat Bulaga. So dahil dito, hindi na po nakapagpigil sa OG Diaz na i-call out ang ilan sa mga vloggers at ilan sa mga news peddlers na talaga namang nagpalabas ng news na ito na itinuturo ang kanyang pangalan. Matapos magsalita si Sir Joey De Leon na tinutukoy niya yung mga taong nagpo-post at nagsabing magsasara na nga ang Eat Bulaga. Panoorin natin ito. Sa binabasa nilang thumbnail or title, ginajudge na kami. Kaya ang bilin ko, panoorin niyo ng buo kung paano namin ibinalita, inilahat, inilatag yung issue. Diba? Unang-una sa lahat, meron kaming pinagkuhaan. Binasa namin. Diba? Nung sinabi nga na nalulugi daw ang Eat Bulaga, diba? Hindi naman kami naniwala. Sinabi ba namin, oo nga, tama yan? Oo nga. Sinabi namin, wala naman kami kino-confirm. Oo, yun ay binabasa namin. Pangalawa, hindi naman namin sinabing magsasara. Kung namin naging word na magsasara o mamamaalam, patanong, tandang pananong. Dahil may mga kumakalat, di ba? May kumakalat. May narinig tayo, may nagsabi, di ba? May nag-post. So bakit nyo kami sasabihang fake news? Saka nyo kami sabihang fake news pag kinonfirm namin. Saka nyo sabihing wala kaming kwentang magbalita, wala kaming kredibilidad. Kung sinabi naming maniwala kayo sa amin, magsasara ang Eat Bulaga. Siyempre, di ba? Doon pala, Diyos ko, tatanggapin ko lahat ng mga pambabash ninyo. Pero siyempre, araw-araw naman kumakain naman kami ng mga talak ng mga bashers, di ba? Oo. Kumbaga, bahagi na ng pinasok namin. Kasabay ng paliwanag nga ni OG Diaz sa kanyang YouTube channel, sinabi niya na hindi niya tahasang sinabi or direktang sinabing magsasara na ang Eat Bulaga. Bagkos ay nagbigay siya ng kanyang saloobin patungkol sa bagay na ito at pinagbasihan niya ang isang online news sa Kapatid Insiders. Hindi natin alam kung yung Kapatid Insiders na yon is related po sa TV5 dahil yun po yung kanyang binasa at doon po siya dumepende. So dahil dito, nilinaw niya po yung issue na ito at binalikan niya yung nasabing post niya patungkol nga sa issue ng pagsasara ng Eat Bulaga. So ngayon, dahil po dito, ay pinaliwanag niya yung kanyang sarili. Well, in fact, kapag naman talaga pinanood po yung buong videos, makikita po natin doon na talagang ito po ay parang naman siya, nasa gitna naman, kumbaga parang hindi naman para siraan niya or gustuhin niya talagang magsara ang Eat Bulaga. Although alam natin na si OG Diaz po kasi, kaya po kasi ganun ang tingin ng mga tao. Si OG Diaz kasi is dating manager yan ni Vice Ganda. Ngayon, syempre, iisipin ng maraming tao na maka-showtime siya, maka-Vice Ganda siya. Dahil, dahil dati siyang manager ni Vice, na nagkaroon lang sila ng konting misunderstanding, kaya po sila naghiwalay. Pero, they are in good terms. So, pinaliwanag niya po yung kanyang side na wala siyang kinumpirma at wala siyang sinabi na tahasang magsasara na. Kung hindi, sinabi niya pa rito na parang pinagtatanggol niya pa raw di umano ang Eat Bulaga, pero unang nag-ignite ang news na ito sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel na may 1 million plus na subscribers
So dahil dito, umamin din siya na talagang binakbakan talaga siya ng mga dabber cats. Alam, pinuntahan po yung kanyang YouTube channel, kung ano-ano po yung mga pinagsasabi sa kanya doon. Kaya hindi na rin po siya nakapagpigil at nagsalita na rin po siya patungkol sa issue. So anyways, at least 'di ba malinaw na po ang lahat dahil nagsalita na rin naman po si Tito Sen at naibalita na rin ng yung good news na talagang kumita po sila ng almost 500 million pesos na ad revenue in the first 6 months of Eat Bulaga na na-deal nila with MVP sa TV5. So doon po sa issue na yon, nalinawan na ang lahat na talagang hindi po nalulugi ang Eat Bulaga at wala po sa history at wala po sa nihinagap ng kanila pong kalooban na sila'y magsasara. Kaya wag po tayo maniwala. Pero ito po yung dapat natin binabakbakan. Unang-una, yung Facebook page ni Procnoy na nagkakalat po ng mga fake news patungkol po sa Eat Bulaga. Sabi ng neto broadcast, parang kapag po gusto nyong malaman kung sino talaga yung admin nito, pwede nyo pong tignan yan sa kanyang IP address. Kung may kilala kayo na mga magagaling sa mga ganyang technicalities at mga techies, pwede nyo pa-check yan. Isa ito sa mga nagkakalat ng fake news patungkol sa Eat Bulaga, ang broadcast na Facebook page. Sabi niya, ang kumakalat na balita, lugi ng 2 months, so Feb at March 2024. Tapos, ang biglang pinakita ay revenue ng July to December 2023. Mariosep naman, 'di ba? Alam naman natin kung kada kailan po ang bayad ng tax. So, ibig sabihin, ang pinakita po nila for the first 6 months. So, sino ba naman tong broadcast na to para po paglaanan natin ang pansin? Sino ba naman tong broadcast na to? Tong Facebook page na to, wala namang kinalaman sa Eat Bulaga. Pero talagang sobra talaga yung galit niya, Di ko alam kung saan pinanggagalingan yan. Kaya kung ako po sa inyo guys, sa inyo mga Dabber Cats, kung alam po ninyo how to report that Facebook page that circulates, nagpo-post ng any fake news at naninira po sa TVJ, may you have the power to do that. Kasi parang sobra na kasi yung kanilang ginagawa Talagang grabe po yung pang paninirang ginagawa nila sa TVJ. Well, in fact, di naman natin alam kung ano po yung ginawa sa kanila personally. At the same time, napaka-imposible naman na naging tao sila na hindi sila nakapanood ng Eat Bulaga, 'di ba? Ewan ko na lang para sa akin nakakagigil lang kasi pati tong Procnoy na to, na kung ano-ano mga pinagsasasabi na akala mo isa siya sa mga investors ng GMA. Porkit nabanggit lang siya nung isa sa mga GMA executives, yung girl, yung anak po ni Attorney Goson, si Miss Goson, nabanggit lang siya, akala niya investors na siya ng GMA 7. Kaya kung ano-ano na lang ang pinapakalat at pwede ka naman sumuporta kung sino po yung gusto mong suportahan, pero wag mo na lang siraan. Ganon kasi yung ginagawa nila para po i-defeat ito pong TVJ, kung ano-ano pong pinapalabas nilang mali. Kaya kung ako sa inyo, you have the power to report that Facebook page para po ma-take down na yan. Or para po talagang patuloy na maglaho yan, di na makapagkalat ng mga fake news. So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. Salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow niyo na rin ang aking Facebook page for more updates. God bless everyone!